Eto na nga, breaking news po. Naku po. Nagsalita na po si Pangulong Duterte patungkol po dito sa paglusob ng mga tulisang pulis sa KOJC. Ito hong Agosto 24. Ito na nga, nagsalita na po at nagbigay na po ng pahayag ang ating Pangulong Duterte. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito, ayan, ito yung kanyang sinabi. Statement from former President Rodrigo Duterte, August 24, 2024. Nako po, ito na. At para sa mga katulad ko na medyo nahihirapan sa Ingles, ita-translate po natin sa Tagalog ang pahayag po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya dito, "Our country has never been in a more tragic state as it is today." Nako. "Right have been trampled upon and our laws derided." Ano ba yan? O, sa Tagalog, eto, hindi pa kailanman naging mas malungkot ang kalagayan ng ating bansa kesa ngayon. Madaling salita, wala na hong titindi pa sa matindin to na naranasan ng ating bayan. Ang mga karapatan ay niurakan, dinuraan, at ang ating batas ay pinagtawanan. Nako, yung pala ibig sabihin ng salita na yun sa dulo. Pinagtawanan daw. Ito ang translation ni Gaggle. Pinagtawanan daw ang ating batas. Bakit o kanyo? Dahil nga po binabaliwala ni Didamunyong general. Pinagtawanan. Kasi bakit to? Tandaan natin, it is warrant of arrest, not search warrant, o di kaya occupation. Ang ginawa ngayon ng ating kapulisan ay occupation na. Nung una nga, malala na nga yung search warrant kasi wala akong search warrant yun eh. Dapat warrant of arrest lang. Ibig sabihin, pupunta doon kasi napapaghinalaan, meron silang intel na naandun yung mga gusto nilang hanapin. Pero kita naman po natin, kung alam nilang naandoon, kung may intel silang naandoon, hindi sila paikot-ikot na para mga trumpo dyan. Parang mga tangang paikot-ikot. Ibig sabihin, wala silang alam kung nasaan talaga yung kanilang hinahanap. Mali po yun. Hindi yung ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay dapat to ay merong kang alam. Hindi pwede yung nanguhula ka. Hindi pwede yung kung saan-saan ka lang na ano. Oh, parang katulad nitong camera ko. Nagalaw na. Kasi nga hindi alam eh. Hindi pwede yung ganun. Dapat to alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung anong dahilan kung bakit ka naandyan at saan mo hinahanap. Hindi pwede yung basta-basta ka lang napupunta kung saan-saan. Para itong camera ko. O kung saan-saan napupunta. Di ba ho? Ayun ang ibig sabihin nun. Kaya ang ginawa sa ating batas ay niurakan. Niurakan, dinuraan, at pinagtawanan. Mga animal to mga ito. Alam mo, Tore, alam kong hawig mo si Diwata. Pero hindi ibig sabihin nung komedyante ka. Ikaw isang general, professional, supposedly. Pero yung asal mo hindi professional. Yan ang sabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano pa? Early today, elements of the Philippine National Police Regional Office led by General Ano ba to? Kala ko Satanas. General Nicolas Torre pala. Forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of one of KOJC member and the requiring of immediate medical attention of many others. Etong sa Tagalog po. Kanina, ang mga elemento ng elemento ng Philippine National Police Regional Office na pinamumunuan ni General Nicolas Torre ay puwersahan. O yan ha. Force their way. Puwersahan pumasok sa Kingdom of Jesus Christ compound. Bakit kanyo puwersahan? Di ba, pinayagan naman ng KOJC, bakit puwersahan? Kasi may usapan sila doon. Usapan alas 5 ng umaga. Pero habang nag-uusap pa sila nung abogado, yung mga tulisan, sinisira na yung bakod sa likod, kaya nga napatakbo si Coach Oli doon sa likod. At pinapuntahan sa kanya para ma-video, at na-video nga ni Coach Oli, ni Master Judea at si Boss Dada. Na-video nila yung paglusob ng mga tulisan sa likod. At ang compound na nagresulta sa isang marahas na komprontasyon at ang hindi mapalad ng pagkamatay ng isang membro ng KOJC. At ang pangangailangan ng agarang medikal na atensyon ng marami pang iba. Ayan, pinapakita dito. Dahil nga sa katarantaduhan
nito ni General Nicolas Torre ay may namatay. Dapat panagutin ho ito. Hindi ho, wala akong biro. Dapat panagutin ho itong general na ito. Bakit ho kanyo? Puwersahan ho eh. Sa warrant of arrest hindi ho dapat puwersahan. Especially where there is no resistance. Yan ho ang naaayon sa ating batas. Pag walang resistance, hindi ho dapat puwersahan. Sa katunayan, pinayagan ho sila. Malaya ho sila na mamasyal. Paikot-ikot doon sa loob ng KOJC. Malaya. Pero anong ginawa? Sinira yung bakod. Yun o'y sign of force. Puwersahan ho yun. Wala pa sa oras na usapan na ang nagbigay. Hindi ho mga taga KOJC ha. Ang nagbigay ho ay si Torre. Siya ho nagsabing, 30 minutes ha, 5 o'clock, papasukin na namin. Hindi pa ho natatapos ng pagsasalita si Torre. Yung mga tulisan niyang mga tauhan, pinasok na ho sa likuran. Ganun ho kawalang niya. Sabi nga ng ating mga banateros na naandun, it's either hindi ginagalang o nirerespeto ng mga tauhan etong si Torre, o di kaya kasama sa madilim na plano ng mga kapulisan na kunwari sa harap peaceful pero sa likod balasubas. At nakita nyo naman, sabi nga tear gas o di kaya ay isang smoke grenade ang ginamit. At yun ay nakita ho mismo sa dalawang mata at naamoy daw ni Coach Oli ng kanyang dalawang ilong. Ay, mali. Dalawang butas ng ilong. Di ba? Ganun ko kawalang niya. Sabi nga dito, we call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal order. Matindi ho ito. Eto na. Sinasabi na ho na illegal po talaga ang nangyayari. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagsabi. Nananawagan. Kami sa mga natitirang disyente at makabayang membro ng ating gobyerno. Kaya madaling salita, etong si Torre, hindi disente. Baboy. Bakit hindi disente? Nananawagan kami, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa mga natitirang disente. May mga natitira pa po ba dyan? Taas-taas ang mga kapulisan at sundalong natitira pa ang disente at makabayang membro. Kasi etong si General Torre ay hindi disente at hindi makabayang membro ng ating gobyerno. Na huwag, payagan ang kanilang sarili na magamit at maging abusado. Huwag kayong papayag, mga natitira pang disente sa PNP at sa AFP, na magamit kayo sa abusado, marahas na pagpapatupad ng illegal na utos. Kung kayo ay disente, kung kayo po ay makabayad, huwag po kayong papayag na magamit kayo ng mga politiko para sa kanilang illegal na utos. Huwag po kayo papayag. Hindi ho tama yan. Dapat po ay kayo ay naninindigan para sa bayan. Ito pa. Pang-apat na paragraph. We call on all Filipinos, nananawagan ang ating Pangulong Duterte, regardless of political persuasion, to offer prayers for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizen of this country. Sa Tagalog, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino, saan man bahagi ng mundo. Ay, wala ganun. Dagdag ko na lang yun. Anuman ang paniniwala sa politika na mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan at katarungan at upang iligtas ang ating mga mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon na dulot ng paghahari ng takot at terorismo ng mga tao. Sino? Naku. Tinawag na terorismo. Mga taong ipinangakong ipagtatanggol ang batas at protekta ng mga mamamayang bansang ito. Naku. Pumipitik na ho. Bumabanat na si Pangulong Rodrigo Duterte dito. Sino daw ba yan? Sino ba yung naghahari ng takot at terorismo ng mga taong ipinangakong ipagtatanggol ang batas? Sino yun? Mga kapulisan? Mga kasundaluhan? Protektahan ang mga mamamayan ng bansang ito. Nananawagan na ho si Pangulong Duterte. Sa mga kapulisan at matitinong kasundaluhan na nangakong ipagtatanggol ang batas at protektahan ang mga mamamayang bansang ito. Iligtas na ho natin ang mga ating kababayan. Ayan ho. At upang iligtas ang ating mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon. Nak nang wewe. Ayan na.
Muli, Mandali, basahin muna na sa English. Again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of constitutional rights and of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Tanungin daw natin, ito, muli, sabi, atin pong tanungin ang administrasyong ito kung papaano nito magagarantiyahan ang pagrereserba ng karapatang konstitusyonal ng ating mga kapwa Pilipino kapag ang mismong pinakapangunahing karapatang ito ay hayagang nilalabag ng mga animal at tulisang kapulisan.